Ang ating pag-usapan ngayong umaga ay siyempre about Christmas. And sa totoo lang, hirap na hirap ako. Ano pwedeng pag-usapan? Kasi parang naubos ng Youth Live lahat ng naisip kong pag-usapan. No? About sa Christmas. So, kung gusto nyo may matutunan pa about Christmas, punta lang po kayo sa ating YouTube channel, sa Youth Live. And, ayun. So, ang tanong ko is, sa tuwing darating ka Paskuhan, ano ba ang dapat nating maalala? Gusto ko mag-isip kayo. Ano ba dapat na maalala natin tuwing Kapaskuhan? Yung ano ba, yung gift, Christmas, 13th month, kaya't ibigay. Ayan, kakanta na naman ako. Ayan. So, isipin po natin. Ayan. So, ang ating title for today, medyo makulit, yan. Ang kahalagahan ng kapanganakan ni Jesus. So, actually, itong gawa ko is English, pero tinagalog ko para sa inyo. Mahal ko kayo eh. Yes. Amen agad si tatay natin. Okay, so, ano ba yung kahalagahan? Bakit natin pinagdiriwang? No? Konting history lang. Dati, nung mga unang first century, hindi nila din sineselebrate yung kapanganakan ni Jesus. More on yung pagkamatay at muli niyang pagkabuhay para sa ating lahat. No? Yun yung mga sineselebrate dati nung first century. Pero nung mga lumipas yung mga 300 years something, or nagdeklara sila na yung birthday ni Jesus is i-celebrate. Kung si Jesus is namatay around March 25, kinonect nila yun, magbibilang ng 9 months, and then sumakto ng December. So, kaya December 25 yung ating date. So, medyo FYI lang. So, ayun. Ano ba ang dahilan kung bakit pinanganak si Jesus? Bakit ba siya pinanganak? Abang meron. Paano siya naging tagapagligtas? Naalala ko pa nung bata ko. Kung si Lord ang gumawa ng lahat, bakit si Jesus pinanganak? Iniisip ko pa, naguguluhan pa ako, dalawa ba yung Diyos o isa lang ba sila? Pero bakit siya pinanganak? Pero siya yung gumawa ng So, medyo magulo nung nasa isip ko, no? Pero, naisip ko rin, bakit nga ba pinanganak si Jesus para sa atin? Paano siya naging tagapagligtas? Siya ba yung merong kapa, lilipad, tapos kapag may nasusunog na building, punta siya doon, liligtas. So, ano ba talaga yung dahilan? No? Sige. Ang dahilan kung bakit pinanganak si Jesus, unang-una, para makilala natin siya at maranasan ang pag-ibig niya. So, sorry sa mga grammar dyan. So, makilala siya at maranasan ang pag-ibig niya. Siyempre, ang Panginoon ay ginawa tayo sa imahe niya. At lahat tayo gusto natin magmahalan, di ba? Diba kapag Pasko, tayo ay magmahalan. Ganun ang nais ng Panginoon sa atin. Ayaw niya lang na mahalin ka niya, gusto niya na ipakilala niya yung sarili niya sa'yo. So, bigay tayo ng verse. Sabi sa Hebreo 1:3, sa Kanya, o sa Jesus, may kitaan nagniningning na kadakilaan ng Diyos, at kung ano ang Diyos, ay ganun din siya. So, kung sino si Jesus, ganun din ang Diyos. Kaya kung gusto mo makilala ang Diyos, kilalanin mo si Jesus, no? Siya nag-iingat sa lahat ng bagay sa mundo sa pamamagitan ng makapangyarihan niyang salita. Matapos niya tayong linisin sa ating mga kasalanan, umupo siya sa kanan ng makapangyarihang Diyos doon sa langit. Medyo fluent pa yung Tagalog ko. Slight lang. Ayan. So, kung gusto mo makilala ang Diyos, dahil nasa langit siya. Kapag pinaranas niya yung, pag nagpakita siya sa atin, pinakita niya yung liwanag niya, tepok tayo, actually. Sobrang kabanalan niya. Tayo ay mababang nilalang. Parang ibang tunog na. Pero ayun, para makilala natin siya, kailangan niya magkatawang tao para maipakita niya kung sino siya sa'yo. No? Sabi niya dito sa Juan 3:16, sabi niya, sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa libutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong anak. So, ayun yung isa. So, ang pangalawa na nating dahilan is lahat tayo ay nalayo sa mabuting Panginoon. Isa sa dahilan kung bakit dumating ang Panginoon, hindi lang basta ipakilala siya o yung pag-ibig niya sa'yo. Gusto niya na, ang isa pa niyang dahilan, dahil nalayo tayo sa Kanya. Siyempre kapag nalayo ang isang tao sa'yo, mahal na mahal mo, nalulungkot ka. Naalala ko nung bata pa ako. Madalas umuwi yan si mama at papa mga gabi. Kapag 12:00 na, hindi ako makatulog, naiiyak na ako. Ano nangyari sa kanila? Mga anxiety. So mga OFW dyan, di ba, gusto mo na sila makasama.
At ganun yung ginawa ng Panginoong Hesus. Bumaba siya dito para makasama tayo. Hindi lang basta dahil close tayo. Kundi, itong mga taon to naging galit sa akin. Yun yung point of view ng Panginoon. Naging kaaway ako ng mga tao dahil sa mga kasalanan nila. Bababa ako at ako yung unang mag-first move. Kaya kapag nagpapatawad ka, kaya kapag may nagkagalit ka, dapat laging merong mag-first move kasi yun ang gawain ng Diyos para sa ating lahat, no? Sabi niya dito, ang mga kasalanan ang siyang naglayo sa inyo sa Diyos at yun ang dahilan kung bakit niya kayo tinalikuran at ayaw niya na makinig sa inyong mga dalangin. Dahil sa kasalanan natin, nalayo tayo sa Panginoon. Nung una ay malayo ka sa Diyos at naging kaaway niya. Hindi lang basta makasalanan ka, kundi naging kaaway ka talaga niya. Imagine yung kapitbahay mong chinismis ka. Nagiging kaaway mo. Ganon yung tensyon. Hindi mo, ayaw mo siya makita, ayaw mo siya madaanan. Ganon yung tensyon sa pagitan ng Diyos at ng mga tao. Another one is, sabi sa Ecclesiastes, wala ni isang tao rito sa mundo ang laging gumagawa ng mabuti at hindi nagkasala. Unang point is, lahat tayo nagkasala sa harapan ng Diyos. Walang mabuti. Kung tingin mo mabuti ka, hindi ka talaga mabuti. Kung tingin mo makasalanan ka, tama ka, makasalanan ka. Okay? Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At yung mga nagawa nating kasalanan, kaya ang tao namamatay dahil sa kasalanan. Huwag niyong isipin na ang kamatayan is normal. Tingin mo normal ka, abnormal tayong lahat kasi mamamatay tayo balang araw. Ang normal sa Panginoon is dapat mabuhay tayo forever with Him. May English ako. Walang hanggan sa Kanya. Kasama siya. Sabi mo, abnormal ka. Saktabi mo. Hindi yan offensive kasi abnormal na tayong lahat ay mamamatay. Lahat ng create ng Panginoon ay mamamatay. No? Kung iisipin nyo lang, no? Sige, baka masyadong offensive na yan. Isaiah, sabi ni Isaiah, ito ang katotohanan ng dapat tanggapin at paniwalaan ng lahat. Ano ba to? Isaiah ba to? Mali ata yung verse ko. Naparito si Kristo Jesus sa mundo para iligtas sa mga kasalanan at ako ang pinakamakasalanan sa lahat. Nasa 1 Timothy to. 1 Timothy 1. Ayan. Sabi ni Paul, naparito si Jesus sa mundo para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Hindi iligtas ka sa nasasaktan mong puso, sa napapagod mong katawan. Actually, kasama na yon nung niligtas ka niya sa kasalanan. No? At sabi ni Paul, ako pa yung pinakamakasalanan sa lahat. Imagine, hinahunting niya lahat ng Christian and after 3 days, nagpakita sa kanya, bigla siya nagbago kasi nagpakita sa kanya ang Panginoong Jesus. Imagine yung guilt and shame niya sa lahat ng mga Kristiyanong nakakasalubungan niya. No? Next, sabi sa Luke 19, si Jesus, sapagkat ako na anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawawala. So dumating ang Panginoong Jesus para ipakilala niya yung sarili sa iyo, magkaroon ng relasyon sa iyo, pakita niya yung pag-ibig niya sa iyo, then at the same time, para hanapin at iligtas ang mga nawawala. Sino dito yung mahilig magsabi, hanapin ko muna yung sarili ko? Hindi mo mahanap. Ganon ka, oh. Ang makita lang sa'yo ay ang Panginoong Jesus. Yung hinahanap mong pag-ibig, dapat sa source ka kumuha. Sa Diyos nang gagaling ang pag-ibig, tapos ngayon hinahanap mo sa mga taong nasa paligid. Diba? Yan. Ngayon, ang masamang balita para sa ating lahat tayo ay dapat magdusa at mapahamak habang buhay. Or mapunta sa Yarno. Yan. Pero ang magandang balita is, sabi sa John 3:16, sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa libutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang maniwala, sabi mo, maniwala. Mali ata yung pronunciation ko. Maniwala. Ayan. Sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon ang tanong, maniwala lang, ligtas ka na.
Paano yun? Parang masyadong atang madali, Jesus. Yes, madali para sa'yo, pero may naghirap para sa'yo. Hindi siya naging libre actually. May nagbayad, may nanlibre sa'yo. Sobrang tuwa mo, bossing na kita ngayon, nilibre mo ko. Ganon yung pakiramdam sa Panginoon ng Diyos natin. Dahil sa ginawa ni Jesus. No? So ano ba ang ginawa ni Lord? Ano nga ba ginawa niya? Anong paniniwalaan ko kay Jesus? Hindi ako madalas sa church, hindi ko kilala si Jesus. So paano ko siya paniniwalaan? Paniniwalaan natin siya once na kinilala mo siya. Pwede nating sabihin na nagpakilala si Lord sa atin, pero ayaw mo naman pakinggan. Or ini-ignore mo lang. Di ako interested. Di ako interesado. No? Ang una niyang ginawa is nangako si Lord. So ano yung pinangako niya? Actually, maraming pangako, pero magbibigay lang tayo ng pinakaunang pangako. Ang unang pangako is, English muna kasi medyo komportable dito. I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his head. Ang kausap ni Lord dito is yung ahas, or si Satan. Nung nagkasala si Adam and Eve, ito yung sinabi niya, magiging magkaaway kayo. Sabi niya, tagalugin ko na, sorry na. Ikaw at ang babae, aking pag-aawayin. Binhi mo at ang binhi niya ay mag-aaway din. Dudurugin niya ang ulo mo at tutuklawin mo ang sako niya. So, yan yung pangako na binigay sa atin ng Panginoon. Imagine, nagawa ka ng kasalanan sa isang tao. Tapos yung tao yun, sabi sa'yo, nangako akong magkakabati tayo. Yan yung pakiramdam dyan, di ba? So, sabi dito, nangako ng binhi na magmumula sa babae. Dapat may lalabas na question mark sa inyo yan. Kasi ang binhi ng gagaling lang sa lalaki. Sa English, sperm cell. Hindi magkakaroon ng baby ang isang babae nang walang binhi ng lalaki. Pero ano sinasabi ni Lord dito? Lord, bakit may binhi yung babae? Lalaki lang meron nun. That's why si Mary ay pinanganak si Jesus na birhen. No? Dahil tinutupad ng Panginoon ang pangako niya. So, ito yung una nating point. Isang kahalagahan kung bakit pinanganak si Jesus is para tuparin yung pinangako niya para sa atin. Pangako niya. Sabi mo, pangako niya para sa'yo. Yan. Kung may nangangako dyan, ito ang tignan yung pangako. Pinanganak si Jesus ng birhen. Sabi dito, di ba, manggagaling sa binhi niya. Tapos sabi sa Isaiah, bago ipanganak si Jesus, 400 years bago ipanganak si Jesus, may nag-prophesy or naghula or sige, hula na lang. Kaya't ang Panginoong mismo ay magbibigay sa inyo ng isang tanda. Anong tanda? Sino dito nang hingi ng sign? Lord, give me a sign. Pero ito talaga yung sign na hinahintay ng buong sangkatauhan. Narito ang isang berhen ay maglilihit, manganganak ng isang anak na lalaki at tatawagin siyang Emmanuel. Ito na yung prutas ng pangako ng Panginoon. Na merong isang babae na manganganak pero berhen siya. No? Isa pang tinupad na pangako ng Panginoon. Pinanganak si Jesus sa Bethlehem. So, dagdag ko lang. Lahat naman nangyari kay Jesus is nasulat. Hindi dahil nakita ni Lord yung mangyayari sa future. Sinulat yung mga prophecy na yan dahil yun talaga yung gagawin ni Jesus. Kumbaga, merong test paper, pinaperfect ni Jesus. Hindi dahil nakita ni Lord na, ay, mapaperfect yan ni Jesus. Hindi. Magkaiba yun, ha? Magkaiba na nagsulat ka dahil nakita mo yung mangyayari, sa nagsulat ka, tapos si Jesus, sinunod yung nakasulat. So, yun yung nangyari sa buhay ni Jesus, no? Lahat ng mga prophecy about, or yung mga pangako about sa Kanya, tinupad niya. Sabi dito, sinabi ng Panginoon, Bethlehem Ephrata, kahit
Sa pinakamaliit na bayan sa Juda, manggagaling sa iyo ang taong maglilingkod sa akin bilang pinuno ng Israel. Ang kanyang mga ninuno ay kilalang kilala noong unang panahon pa. So ito yung inaantay nilang binhi para sa ating lahat. Hindi nyo pa ma-appreciate, no? Kasi anong gagawin ko sa binhi? Ang gagawin ko dyan. Pero mahalaga yon. Sige, mamaya explain ko. Kasi 300 pa na hula ang tinupad ni Jesus. 300 lang? Baka naliliitan kayo sa 300, no? Nagawa lahat ito ni Jesus sa buong buhay niya. At may ibang prophecies pa na mapupulfill niya pa. No? Sa susunod niyang pagdating. So, imagine na lang. Imagine, magawa ng isang tao ang 8 lang na hula or prophecy. Ang tsansa is 1 in 17 zeros. Hindi ko na babasahin yan. 8 lang yun, ha? 8 lang yun. Kumbaga, siguro imagine niyo na lang. May palaro tayo. Lahat dito punong-puno ng barya, no? Tapos papasok yung bubunot. Tapos sa unang bunot niya, yun agad yung dapat makuha niya. So, napakalaki nung chance kahit na yung jackpot, hindi mo yan. Walang-wala yung loto dyan. And imagine kung 300 na hula pa yung ipufulfill ni Jesus. Napaka-imposible para sa isang tao. Bakit ko sinasabi to? Kasi ang tanong, may nangako na ba sa'yo? Nasaktan ka ba nang di nila nagawa? Diba? Nasaktan ka. Sabi niya, antayin niya ako, pero hindi niya antay. Sinabihan ka ng gantong oras, pero hindi siya gantong oras pumunta. Ang sinasabi ko lang dito is, kung meron kang pagkakatiwalaan, si Jesus lang yung kaya mong pagkatiwalaan. Si Jesus lang yung mapagkakatiwalaan mo ng 100%. Ay pa isa, nangako ka na ba sa sarili mo? Miski yung sarili mo. Santa Claus, dito to yun. Nangako ka na ba sa sarili mo? Then, sinukuha mo na rin, di ba? Sabi mo, tatakbo ko tuwing umaga. Day 1. Tumatakbo ka, day 1. Pagdating ng day 7, nasaan ka na? May na. Ito lang ang sasabihin ko sa inyo. Hindi nyo mapagkakatiwalaan ang buhay nyo para sa buhay nyo. Ano daw? Yung buhay nyo, di ba gusto mo lang ibigay sa mo mapagkakatiwalaan? Ibibigay mo yung buhay mo dun sa bagay na sigurado ka. Kung tutulay ka sa isang tulay, alam mo sa sarili mo na matibay yon kasi bagong gawa. Pero sa Panginoon, nung na-fulfill niya yung 300 prophecies, siya lang makakagawa nun at siya lang yung kaya natin pagkatiwalaan. Si Jesus lang makakatulong ang mapagkakatiwalaan lang natin ng buong puso. So imagine, habang nililigtas ka niya sa kasalanan, nagawa niya pa lahat yon. Ganon siya kaseryoso sa'yo. So kapag ganon siya mapagkakatiwalaan, sigurado ka na ang kaligtasan ay sa Kanya. Sabi dito sa Matthew 1:21, manganak siya na isang lalaki at papangalanan mo siyang Jesus. Dahil ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Tanging si Jesus lamang makakapagligtas sa kasalanan ng buong sangkatauhan. Sa sobrang sama ng tao, siya lang makakapaglinis. No? Tapos sabi pa dito sa sumunod na verse, nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Magbubuntis ang isang berhen, ito yung kanina, at tatawagin siyang Emmanuel. Sabihin mo sa katabi mo, sigurado ka na ba sa kaligtasan mo? Sabihin mo, sigurado ka na ba? Hindi dahil sa kakayahan mo na magtiwala sa Kanya, kundi sigurado ka dahil si Jesus yung gumawa. Diba?
So, tinawag siyang Emmanuel na ang ibig sabihin ay kasama natin ng Diyos. Di ako matatakot. Let's go. Di ako. Yung susunod, alam niyo na yun. Mangangamba. Nice one, nanay. Ayan. Mali yung pagkatagalog ko. Nandun na pala, no? Hindi ko nakita. Kasama natin ng Diyos. Pero nakalagay ko dito, Diyos ay sumasa atin. Yun yung ibig sabihin ng Emmanuel, na palayaw ni Jesus, no? Or God is with us sa English, no? So, akala ko ba nalayo tayo sa Diyos? Bakit ngayon kasama natin siya? Kaya sabi ko kanina, nag-first move siya sa'yo. So, bakit siya sumasa atin ngayon? Sabi sa Lucas 2:11-12, sapagkat isinilang ngayon sa Bethlehem, sa bayan ni Haring David, ang inyong tagapagligtas, ang Kristo na siyang Panginoon. Tatlong title yan. Si Jesus ay tagapagligtas, siya ay Kristo, at siya ay Panginoon. No? Ito ang palatandaan upang makilala nyo siya. Yan yung sinabi niya doon sa mga pastol, na merong isang sanggol na balot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Tinuloy ko pa to. Tapos sabi nung mga angels, ito yung in-explain ko sa mga youth last time. Parang ito yung performance nila, sabay-sabay sila. Purihin ang Diyos sa langit, may kapayapaan na sa lupa sa mga taong kinalulugdan niya. Ito yung gusto kong i-pinpoint sa inyo. Na dahil nalayo tayo sa Panginoon, wala tayong kapayapaan. Piling mo, ang gulo ng mundo, ang gulo ng isip mo, ang gulo ng pamilya mo, ang gulo ng mga kapitbahay mo, ang iingay nila, lalo na ngayon, dami nagpa-party. Parang walang kapayapaan. Pero dahil kay Jesus, dumating yung kapayapaan na kailangan natin. Kapayapaan natin na dahil sumasa atin siya. Ayan, para mabigyan tayo ng kapayapaan. Sabi ko dito, para magkaroon tayo ng kapayapaan, dumating si Jesus para magkaroon ng kapayapaan sa ating pamilya. Kaya ini-encourage ko na ang bawat isa ay mashiran ang kanilang pamilya ng pag-ibig ng Diyos, no? Dahil doon lang tayo makakuha ng kapayapaan. Kung nagawa niya yung 300 prophecies, panigurado, Panginoon lang makakapaggawa ng kapayapaan sa ating pamilya. And then, syempre, kapag mapayapa na ang iyong pamilya, pati sa mga kaibigan mo, okay ka. Ang dami mong friends, daming gusto makipag-friends sa'yo. Sa kapitbahay mo, kahit di mo ka-close, kino-close mo, di ba? And then, para sa buong mundo. At ang pinakamahalaga, kaya dumating ang Panginoong Hesus para mabigyan niya tayo ng kapayapaan sa Diyos na galit sa ating mga kasalanan. Siya yung nagsama sa atin sa Panginoon. Magkalayo tayo at siya yung naging tulay. Yun yung kapayapaan na kailangan ng ating mga puso. Na dapat sa Diyos magkaroon tayo ng kapayapaan upang yung kapayapaan na nanggagaling sa Kanya na ipapakalat natin sa mundo. Minsan, lagi mong iniisip, trabaho, pag-aaral. Lahat ng alalahanin sa buhay. Noche buena, kung pwede ba. Why not? Sabihin natin, yes, may problema sa mga yon. Pero Lord, buti na lang yung kapayapaan ko sa iyo nanggagaling. Kaya ito, hindi ako maapektuhan yan. Ang dalangin ko lang, tulungan mo kung ma-solve yung mga problema na yon. Maraming salamat sa kapayapaan mo, Panginoon. Di ba? Sabi sa Efeso 2:13, ngunit kayo ngayon ay nakay Kristo na. Di ba? Ngayon, pag naniwala kayo kay Kristo, kayo ay nakay Jesus na. Kumbaga na, yakap-yakap ka na niya. Malayo kayo noon sa Diyos, pero ngayon ay malapit na kayo sa Kanya. Dahil sa kasalanan, nalayo tayo, pero dahil kay Jesus, tayo ay nasama sa Kanya. Dahil yon sa pag-alay ng buhay at dugo ni Kristo. Alam niyo na kung bakit dumating si Jesus. Then sabi pa dito, nung namatay si Kristo sa krus, binigyan niya ng kapayapaan at pinagkasundo. Ito yung magkaaway dati, Hudyo at saka yung hindi Hudyo. Talagang,
Parang katulad ngayon na kami, mga Christian kayo, hindi. Diba? Pero dahil kay Kristo, pinagkasundo niya rin yung mga magkakaaway sa mundo. Diba, ang nais kasi ni Jesus is, mahalin mo ang iyong kaaway. And then dahil sa ginawa ni Jesus, gusto nating mahalin yung mga kaaway natin. Kasi tayo nakaaway ng Diyos, minahal niya rin. Kaya yun din yung gagawin natin sa mga taong nasa paligid natin. Kahit kaaway natin sila, kahit galit sila sa atin, mamahalin natin sila at patatawarin. Kasi yun din yung ginawa ni Jesus para sa atin. Are you thankful? Yan. Sige. Next. So, paano niya tayo nabigyan ng kapayapaan? Yun yung isang tanong. Yes, dumating si Jesus. Nag-peace be with you, di ba? Peace be with you. Pero paano niya ginawa yon? Lagi natin tatanungin na kung paano ginawa ni Jesus yung mga bagay-bagay. Kasi minsan, pag pupunta tayo dito sa harapan, nagtitestimony tayo, ang testimony natin lagi minsan is yung biyaya. Pero paano naging available yung lahat sa'yo? Paano ka napagaling or paano ka naging mas kalmado ngayon? Ay dahil kay Lord yan. Oh yes, dahil kay Lord. Pero paano niya ginawa? Hindi pwedeng sabihin na pinagluto ako ng mama ko ng ulam. Kaya nabusog ako. Pero paano kanya pinagluto? Ano niluto niya? Ano yung ginawa niya? Muna, pumunta siyang palengke. Siyempre may mga details pa yon. Yun yung dapat natin ma-appreciate kasi doon natin malalaman na pinagpaguran to ng magulang ko. Kakainin ko to. Kasi minsan, pag di natin alam yung dahilan, parang baliwala lang sa atin. Okay lang magkasala. Okay lang gumawa ng mali, patatawarin naman ako ni Jesus eh. Hindi mo na-appreciate yung ginawa niya para sa'yo, kaya gumagawa ngayon, deliberately, or ng kusa ng kasalanan. No? Diba, sabi ko, paano niya tayo nabigyan ng kapayapaan? Or in others, sa ibang salita, paano niya tayo naging tanggap sa harapan ng Diyos? Naging tanggap ka na niya. Hindi siya nakabase sa kung anong itsura mo or kung anong ginawa mo. Tinanggap ka niya kasi dahil kay Jesus. Hindi dahil sa kung anong ginawa mo. Dahil sobrang sipag mo, ang dami mo na nagawa sa buhay. Hindi dahil yun doon. Tinanggap ka niya dahil may nagpagod para sa'yo. No? Sabi dito, ito yung mga ginawa ni Jesus. Siyempre, punta tayo doon sa pinaka-birth niya. No? Nung pinanganak si Jesus, tinulian si Jesus. Circumcision. Dito nanggagaling yung tuli. No? Sabi sa Luke 2:21 at saka sa Genesis 17, doon sinabi yung pagtuli. Sa utos ng Lord sa Israel na kung saan sino man na matulian ay magiging parte ng pamilya ng Diyos. Yun yung sa time nila, na kapag tinulian ng isang lalaki, part ka na ng pamilya ng Diyos. So, ginawa rin ni Jesus yan. Next is, after tinulian si Jesus, hinandog si Jesus sa Diyos. Kumbaga, yung child dedication. Para sa mga panganay na lalaki. Yung paghahandog sa bata, para lang sa panganay na lalaki sa time ng Israel. Para lang sa panganay na lalaki. Kasi sabi ng Panginoon, ang mga panganay na lalaki ay sa akin. Sabi niya sa Old Testament, no? Next is, nagpabaptize si Jesus, bautismo. Yan yung mga una niyang ginawa. Siyempre, marami pa siyang ginawa para sa atin. No? Pero nilista ko lang yung mga una. Sabi dito, siya na nagsabi, huwag niyong isipin na dumating ako para baliwalain ang kautusan o yung mga dapat nating sundin. At ang mga turo ng mga propeta. Sabi ni Jesus, naparito ko, dumating ako dito, hindi para baliwalain yung mga yon, kundi para tuparin ang mga ito. Ang sinasabi ni Jesus ito, dahil hindi mo kaya tong gawin, hindi mo kaya maging perfect, hindi mo kaya maging malinis, hindi mo kaya maging mabuting tao, ako na ang gagawa para sa'yo. Akin na yung test paper mo, ako na ang sasagot para sa'yo. Akin na yung trabaho mo, ako na yung tatrabaho para sa'yo. Yun yung ginawa ni Jesus nung dumating siya dito. Hindi mo kayang makipagbate sa Panginoon
Kaya ako na ang magbabati sa inyo. Yun yung ginawa ni Jesus. Sabi niya dito sa John 3:16, kanina, binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang maniwala sa kanya ay hindi na mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi lang to maniwala sa kanya, kundi maniwala sa lahat ng mga ginawa niya pa. Hindi lang maniwala ka lang na nagluto yung nanay mo, kundi nagluto siya ng may pagmamahal, nagluto siya ng masarap na pagkain at yung mga proseso pa nun para sa'yo. Para ma-appreciate natin yung paniniwala na talagang mahal tayo ng Diyos. Diba? Ayan. Kapag naniwala ka kay Jesus, dahil si Jesus na yung naging parte ng pamilya ng Diyos, kapag naniwala ka sa Kanya, parte ka na rin ng pamilya ng Diyos. Si Jesus, sinandog sa Diyos, kapag naniwala ka kay Jesus, siya na yung gagawa talaga ng hindi mo kayang gawin. Kapag di ka naniwala sa Kanya, huhusgahan ka ng Panginoon base sa ginawa mo. Pero kapag naniwala ka sa Panginoong Jesus, huhusgahan ka base sa ginawa ni Jesus para sa iyo. So, saan ka magtitiwala? Sa sarili mo o sa ginawa ni Jesus? Sa baptism ni Jesus, para siya maging matuwid para sa atin. Alam natin na lahat tayo makasalanan. At dahil sa baptismo at ginawa ni Jesus, naging malinis tayo sa harapan ng Diyos. Dahil siya na yung gumawa para sa atin. Hindi ibig sabihin nito na huwag kayong magpabaptize or huwag kayong maghandog or huwag kayong magpatuli. Physically, kailangan yon. And spiritually, kailangan i-declare natin sa ibang tao na tayo ay anak na ng Diyos gamit ng bautismo at paghahandog or dedication. Pero hindi ibig sabihin nun na maliligtas tayo. Ang kaligtasan ay nandito sa gumawa ng mga to, kundi si Jesus. So, maniwala ka lang. Yun na lang kasi yung talagang pwede mong gawin. Maniwala ka lang kay Jesus at lahat ng ginawa niya sa'yo will be added unto you. Yun yung ibig sabihin na seek the kingdom first and all these things will be added unto you. Kasi yun yung righteousness ng Jesus na idinagdag niya sa'yo or ibinalot niya sa'yo. Kung nilalamig ka sa kasalanan, binigyan ka ng jacket ni Jesus ng kanyang kabanalan, kanyang katuwiran. At ang lahat ng nakuha niya sa pagsunod niya ay makukuha din natin. Siyempre, naging perfect si Jesus sa lahat ng ginawa niya. Siyempre, meron siyang reward. And then lahat ng maniniwala sa kanya, yung reward na yon makukuha din natin. Kasi yun yung nais niya para sa ating lahat. No? So, paano nangyari yon? Sabi sa 2 Corinthians, paano nangyari na yung mga ginawa niya, binigay niya sa atin? Ito ang sabi ng Panginoon, kailan may hindi nagkasala si Kristo. Ngunit alang-alang sa atin, itinuring siyang makasalanan para sa pamamagitan niya, maituring tayong matuwid sa Diyos. Tanong, pagod ka na ba? Di ba? Sige, Nay. Mukhang malakas ka pa talaga. Napapagod ka na ba sa pamilya mo? Sa trabaho mo? Sa buhay mo? Sa sarili mo? And then, miski sa kaligtasan mo, nag-aalala ka, ano mangyayari pag namatay ako? Kasi lahat tayo mamamatay. Pagod ka na ba? Kasi sabi ni Jesus, siya na ang gumawa para sa'yo nun. Pag naniwala ka sa akin, maayos yung pamilya mo. Hindi dahil ima-magic niya, maayos yung pamilya mo. No? Kundi dahil sa tulong niya, sa pamamagitan natin, magkakaayos yung pamilya mo. Hindi ito yung wala ka nang gagawin para sa pamilya mo. Gagabayan ka ng Panginoon sa mga lahat ng ginagawa mo, pati sa trabaho mo, pati sa mga pamilya mo, kasama mo sa buhay, and pati ang kaligtasan mo, siya na ang gumawa. Sabi niya dito, kung napapagod ka na physically, no? Sabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na napapagod at may
mabibigat na pasanin, typo. At bibigyan ko kayo ng pahinga. Pasanin niyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin. Dahil ako ay maamo at may mababang loob, makakakita kayo ng kapahingahan sa akin. Ano yung pamatok? Parang yung sa taho? Yung kahoy? Sa mga baka or kabayo, yung nasa leg nila. Minsan dalawa yon. Ang sinasabi dito, yung dala-dala ni Jesus, kapag pinasan mo, magaan lang. Pero yung pasanin ng mundo, sobrang bigat. Pero sa Panginoong Hesus, magaan lang. Kasi nasa likod siya, siya yung pinaka nagbubuhat. Ikaw, parang nakapatong lang yung pamatok sa'yo. Pero siya talaga yung nagbubuhat. No? And then third point, ang kalagahan ng kapanganakan ni Jesus ay siya yung maging tagapagligtas ng mundo. Hindi natin maliligtas sa mundo. Actually, pasama ng pasama ang mundo. No? Balik tayo doon sa Christmas, o sa kapanganakan ni Jesus. Di ba may dumating na 3 wise men? No? Mahirap itagalog yan. Wais, pantas. Hindi tayo makarelate. Pero hindi yan 3 hari. Hindi natin sure yun. Kasi wala naman nilagay sa Bible. Sabi dito, pagpasok nila sa bahay, nakita nila ang sanggol at ang ina nitong si Maria. Lumuhod sila at sumamba sa sanggol. Inilabas din nila at inihandog sa sanggol ang mga dala nitong ginto, insenso at pabangong mira. Background lang dun sa 3 wise men. Alam nila kung ano mangyayari sa Messiah. Alam nila yung mangyayari kay Jesus. Kaya nalaman nila na kapag lumabas yung between na to, andyan na yung tagapagligtas. So marami silang alam about sa gagawin ni Jesus, no? Sa 300 prophecies na gagawin ni Jesus. Kaya nagbigay sila ng ginto, insenso at pabangong mira. So, titingnan natin kung ano yung sinisimbolo ng 3 regalo. No? Kasi, wala lang. May connection. Ang ibig sabihin ng ginto ay madalas nagagamit ng mga maharlika o royal, no? Sa mga suot nila. At sumisimbolo ito ng pagiging hari ni Jesus. Nagbigay sila ng ginto kasi they know na si Jesus ay hari ng mga Hudyo. At magiging hari ng lahat. Pangalawa, yung insenso ay nagagamit para sa pagsamba sa isang Diyos. At sumisimbolo ito, kaya nila binigyan ng insenso si Jesus kasi alam nilang Diyos si Jesus. Kaya nga nila sinamba eh. No? And then yung pangatlo, hindi ko na isa. Ang simbolo ng mira ay uri ng pabango na ginagamit para sa pang-imbalsamo, para sa patay. Ginagamit din pang padalisay or pang-anoint. At ginagamit din pang-gamot. So, nakakagaling din. Medisina. So, sinisimbolo nito kay Jesus na alam nung 3 wise men na itong sinasamba nating si Jesus ay magdudusa at mamamatay. Pero they considered him na Diyos. Diyos na mamatay? Hari mamamatay? Kala ko ba magiging hari? Pero aminado sila na si Jesus ay magdudusa at mamamatay para sa ating lahat. Naantok na kayo? Gusto nyo magbasa? Sige, magbasa tayo. So, meron tayong 10 verses. Unang 5, sumunod na 5. Oh, ready na tayo, guys, ha? Okay. Ito yung inihula ni Isaiah para sa parating na Messiah, si Jesus. Okay, basahin natin. 1, 2, 3. Tulong buka. Para siya'y nakita. At inakwin ng mga tao. Dumanas siya ng mga sakit at hirap. Namak at hindi pinahalagan.
Ang totoo, tinis niya ang mga sakit at mga kalungkutan dapat sana tayo dumanas. Akala natin ay pinarusahan siya ng Diyos dahil sa kanyang mga kasalanan. Ang totoo, sinugatan siya dahil sa ating mga pagsuway, sa ating kasamaan. Ang parusang tinis niya sa atin sa magandang kalagayan at dahil sa mga sugat niya ay gumaling tayo. Isa pa. Ang lahat ay parang matutupang linaw. Bawat isa sa atin ay parang nais natin gawin. Pero siya ang pinarusahan ng Panginoon ng parusang dapat sana ay para sa ating lahat. O next, kaya naman. 1, 2, 3. Inabis Siya sinaktan, pero hindi man lang dumating. Para siyang tupang dadalhin sa katayan para patayin. O tupang gugupitan na hindi man lang umihimik. Tinuri siya, pinatulan at pinatay. Walang makaisip, isama sa mga kalinangin niya, na pinatay siya dahil sa kanilang mga kasalanan. Na tiniis niya ang parusang dapat sana ay para sa kanila. Kahit na wala siyang binuong kasalanan at anumang pagkadaya, iniligid siya parang isang kriminal. Iniligid siya kasama ng mga mayayaman. Pero kalooban ng Panginoon, nasaktan siya at mahirapan. Kahit na ginawa siyang handog ng Panginoon para bayaran ang kasalanan ng mga tao, pamimitan niya ang kanyang mga lahi at tatanggap siya ng mahabang buhay. At sa pamamagitan niya ay natutupad ang kalooban ng Panginoon. Okay na. Okay. So, yun na nangyari sa Panginoon. Nagdusa siya at namatay, imbis na tayo ang magdusa at mamatay. Sa kabila ng lahat ng ating ginawa. No? Tinuring siyang makasalanan para sa pamamagitan niya ay maituring tayong matuwid ng Diyos. Naging matuwid tayo at tinuring si Jesus na makasalanan. Kaya, sa krus, naging kasalanan siya. Kaya si Jesus ang namatay sa krus, hindi tayo. Hindi tayo ang mapupunta sa pinakamahirap na lugar. Kundi si Jesus ang naglagay sa kanya doon. At tayo ay napatawad na sa ating mga kasalanan. Maniwala ka lang kay Jesus, mapapatawad na lahat ng kasalanan mo mula pa nung nilabas ka sa sinapupunan ng iyong ina. At dahil lang yon kay Jesus. Walang iba. Hindi dahil sa ginawa mo, sa mga kabutihan mo, o sa kabutihan ng ibang tao, kundi kay Jesus lang. Sa krus ni Jesus natin makikita ang pagtanggap at pag-ibig ng Diyos para sa ating lahat. Kung naghahanap ka ng pagtanggap, pag-ibig, kay Jesus mo lang hanapin. Para kapag may mga nag-reject sa'yo, mga ayaw sa'yo, mga hindi ka mahal, hindi ka ganun masasaktan. Kasi alam mo, kahit mawala man yung mga taong nasa paligid mo, meron pa ring Diyos na nagmamahal sa'yo. At tatanggapin ka ng buo. Kaya kung naghahanap ka ng pagtanggap at pag-ibig, bakit hindi na lang sa Kanya? Bakit hinahanap mo pa sa ibang tao? Yes, makakapagbigay sila. Pero lahat ng nakukuha natin ay gagaling pa rin sa Panginoon. And syempre, at sa ikatlong araw, muli siyang nabuhay. Alright. Diba? Sige, bisa na natin. Simbolo ng ginto at insenso ay, ang ginto tinuturing si Jesus na hari o Lord or Diyos. Ay a Master. At sa simbolo ng insenso, tinuturing si Jesus na Diyos. At ito ang pinapakita ng muling pagkabuhay ni Jesus. Na hindi lang siya puro salita, kundi gawa rin siya. Sinabi niya, after 3 days, mabubuhay ulit ako. Hindi maniwala yung iba, hindi nila mag-gets. Pero nabuhay nga siyang muli. Sa pamamagitan ng muli niyang pagkabuhay, natalo niya ang kinakatakot natin. Kung merong ililigtas ang isang superhero, iligtas ka niya one time lang, kung ganun siya kalakas. At saan kanya niligtas? Ano yung kinakatakutan nating lahat? Nagtatrabaho ka para magkaroon ng perang pangkain kasi ayaw mong mamatay.
Kailangan mo na ipakita yung pagmamahal sa mga taong nasa paligid mo kasi ayaw mo silang mamatay nang walang nararanasang pagmamahal. Laging papunta sa kamatayan dahil ang kinakatakot talaga natin talaga, all in all, is kamatayan. Bakit tayo pumupunta ng ospital? Bakit tayo nagsusumikap? Dahil ayaw nating mamatay. At ayaw din ni Jesus na mamatay tayong lahat. Kaya siya na lang ang mamamatay para sa ating lahat at muli siyang nabuhay para talunin yon. Kaya miski sinong mataas na posisyon sa mundong ito, di nila magagawa yon. Kaya kung masyado kang nakapokus sa politika, huwag mo masyadong bigyan ng oras yon. Yes, pwede kang magbigay. Pero ang mataas na posisyon na inaabangan ng isang Kristiyano ay ang posisyon na kay Kristo. Ang pagiging hari at Lord niya at Diyos. No? Siya lamang ang hari o Lord natin. Diba? At Diyos lamang ang makakagawa nito. Siya lang yung makakagawa na muling mabuhay ang isang tao. Marami na nag-experiment, lahat palyado. Pero lahat palyado, kaya ang puro palabas na lang natin is puro zombie. Kasi gusto natin na may ang mga namatay bumalik sa pagkabuhay. At Diyos lang ang makakagawa nun. Alright. Diba? So, kung nabuhay siya talaga, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan dahil sa Kanya. Diba? Sabi dito, ang sino ang maniwala sa Kanya ay buhay, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil siya lang makakapagbigay nun sa'yo. No? In short, lahat na maniniwala sa Kanya, kahit mamatay man tayo, lahat tayo mamamatay, guys. Parang pangit pakinggan no? Pero muli tayong bubuhayin ng ating Panginoong Hesus. Maniwala ka lang. Mabaho? Yung kay Jesus, hindi. So, ngayon, pag-usapan natin ang future mo. Ano una mong naiisip? Ano ang naiisip mo pag future mo? Tinanong ko si Mayan kung ano naiisip niya sa future niya. Baka kasal, no? Ay, nako! Masakit ulo ko. Sa gastusin. Okay? Pero kapag naisip mo yung future mo, naisip mo, balang araw, nakahiga na lang ako sa kama, mamamatay. Minsan ganun yung naisip natin. Mamamatay ako mag-isa. Huwag ka mag-alala. Kahit mag-isa ka lang, di ka talaga mag-iisa. Kasi kapag naniwala kay Jesus, kasama mo siya. Kaya nga, kasama natin ang Diyos. Di ako. Sige, tama na. So, future na, kasama na natin si Jesus. Huwag mong isipin yung future na mamatay ka. Mangyayari talaga yon. Pero ito talaga yon. Makakasama natin si Jesus sa mundong walang sakit, kahirapan at kamatayan. Sabi dito, kinikilig. Kilig match niya ba? Ikiligin ka dyan kasi pag nakita mo si Jesus, Nako, ito na. Diba? Sabi sa Revelation, ito yung huling mangyayari. Narinig ko ang isang malakas na sigaw. Mula sa trono. Ano yun? Alright! Hindi, joke lang. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Hindi na magkalayo, magkapiling na. Mananahan na siyang kasama nila. Magkasama na ang Diyos at ang mga tao. Sila'y magiging mga mamamayan niya at siya'y makakapiling na nila. At magiging Diyos nila. Tapos ang gagawin ni Lord, papahirin niya ang mga luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, wala nang kalungkutan, iyakan o sakit sapagkat lumipas na ang dating kalagayan. Yung paghihirap natin dito is parang panaginip lang na madaling malimutan sa piling ng Panginoong Hesus na walang hanggan. Parang panaginip lang. No? Ang tanong, maniniwala ka ba? Sa lahat na hindi pa naniniwala, sana maniwala kayo. Pero ang Panginoong Hesus ang mangungusap sa inyo, maniwala ka lang kay Hesus sa lahat ng ginawa niya. Ang tanong lang is, hindi lang. Walang pilitan, di namin kayo pipilitin. Baka sa church lang, umatin sa church, pwede pa. Pero di namin kayo pipilitin maniwala sa Panginoong Hesus. Dahil ang Panginoong Hesus lang makakapagbigay sa inyo ng puso. Dapat tayo ang ma-inlove sa Kanya. Hindi namin pipilitin na ma-inlove kayo. Sa akin, ma-inlove kayo dito sa Diyos namin. Actually,
Kapag naintindihan mo ang ginawa niya, may in love ka talaga sa Kanya. Kung oo, kung maniniwala ka, alright, di ba? Kung oo, sabi sa Romans 10:9, kung sasabihin mong si Jesus ang Panginoon at ang maniniwala ka ng buong puso na muli siyang binuhay ng Diyos mula sa kamatayan, maliligtas ka. No? Alam natin yan. So ngayon, ang tugon natin ngayon sa parating na Pasko is, ito yung natutunan natin sa mga pinag-usapan natin. Tayo ay tanggap na ng Diyos at inaalok ng pahinga. Binibigyan ka niya ng pahinga sa lahat ng isipin, lahat ng bagay na nanggugulo sa iyo. At lalo na yung alitan natin sa Diyos, tanggap na tayo ng Diyos dahil kay Jesus. Tayo ay pinatawad na at mahal na ng Diyos. At binigyan niya tayo ng pag-asa at magandang future. Yun yung ibig sabihin na I have a plans for you. Yung plano na yon, hindi yung para yumaman ka. Ang plano niyang yon is makasama kanya habang buhay sa piling niya. Dahil ang kayamanan ay nasa kanyang lahat. Sa kanya lang tayo sasaya. Inararanasan natin dito ng masaya, maliit lang yon. Sobrang liit kumpara sa kaligayahan na ibibigay ng Panginoon sa ating lahat. Kaya kung talagang nagpapasalamat ka sa Diyos, are we blessed? Amen. Diba? Huwag ka nang magpatuloy sa kasalanan. Kung talagang na-inlove ka dun sa ginawa ni Jesus, huwag ka nang magpatuloy sa kasalanan. Kasi yun yung naglalayo sa'yo sa Kanya. Diba? Imbes ay tumugon ka sa nais ni Jesus para sa'yo. Yung lahat ng nais niya para sa'yo talaga yon, hindi lang sa Kanya yon. Hindi niya tayo kailangan, perpekto siya. Tayo ang may kailangan sa Kanya. Tayo ang may kailangan. Bali, ngayong Pasko, ang gagawin natin is share the reason. English talaga tong preaching ko, pero tinagalog ko talaga. Ikwento mo. Ikwento mo sa pamilya mo, sa kaibigan mo. Dahil yun yung pinakakailangan talaga nila. Hindi lang nila alam. Then, celebrate the season. Yung pagkaligtas na, i-celebrate natin. Tuwing Pasko, bigyan nyo ng pagkakataon. Tuwing Christmas party, gawan nyo ng pagkakataon na ma-share ang pag-ibig at pagmamahal ng Panginoong Jesus sa mga taong hindi alam. Lalo na sa mga nasa paligid natin. And follow God's Son. Siyempre si Jesus. Follow natin. Sundin natin kasi ang nais niya ay para sa atin. Ang pamatok niya ay hindi mapigat. Guys. Ngayon, may Q&A tayo. Kaso, mag-11:30 na. So, skip na muna natin to. And, let us pray. Heavenly Father, Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito na pinagkaloob mo po para sa aming lahat. Thank you, Lord, for your Son, Panginoon, na bumaba dito sa lupa, Panginoon. Pinanganak, Panginoon, sa sabsaban, Panginoon. Naging mababa, Panginoon, sa paningin ng mga tao para, Panginoon, lahat na maniwala sa Kanya ay maging mataas, Panginoon, para sa piling mo, Panginoon. Lord, dalangin ko sa lahat na nakarinig, Panginoon, ay maniwala sa iyong salita, maniwala sa iyong anak na si Jesus na nagbigay ng kanyang buhay para sa mga taong mahal niya, para sa mga taong nagkasala, para sa mga taong kaaway niya. Binigay niya ang kanyang buhay para iparanas ang pag-ibig na sa kanya lang natin mararanasan. Kaya dalangin ko, Panginoon, hawakan mo ang aming puso. Dalhin mo ang mga paa namin pabalik dito upang marinig uli, Panginoon, ang iyong salita na nagbibigay sa amin ng kapahingaan, kapayapaan at katotohanan, Panginoon, na kailangan ng aming buhay. Kaya, Panginoon, kami ay iyong gabayan, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu at maraming salamat sa anak mong si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen.